Magandang araw muli, Elmer Ronquillo. Ako sa Sydney. So, part 2 ito nung ating katatapos lamang na instalasyon sa Club Hotel. Narito ako ngayon, gumagawa ako, pinafinalize ko yung ating floor plan. So, naalala nyo dati, wrap lang ang plan natin. Tulad yan, yan. Yan. Ito yung sa level 1, yung sa Hotel Park. Kung makikita ninyo, dinalagay ko, pinaplat ko yung mga detector. So, ito yung kabuuan niya. Ngayon, nagpa-drawing tayo. Nagpa-drawing tayo locally. Sa local lang gumawa kasi hindi available yung ating si Vincent, yung normal na gumagawa ng AutoCAD natin. Ito ngayon yung nagawa na, yan. So, ito yung plot. Yan ang plot. So, isasali natin yung mga nandito ng mga detector, speaker na drawing natin. Isasali natin dito. Pagkatapos doon, pai-scan natin siya doon uli sa office work kung saan ako napaprint. And then, ipafinalize nila. Tapos, hindi naman ganitong kalaki, no? Maliit lang ang mangyayari. Ang kalakihan niya is around para eksakto doon sa fire detection room. Yung kanyang maliit na cupboard doon. Maliit lang. So, gumagawa rin ako ng evacuation plan. Kita nyo, ayan, no? Okay, evacuation plan. Ito, separate ang bayad ditong mga ginagawa ko na ito. Ito, evacuation plan, dahil nga Pabyo, sabi ko, dapat magkaroon ng evacuation plan. So, ginawa na rin natin, kinontak natin yung, makokontak natin dito sa Sydney, at ito yung ginagawa niya. So, tamo ha, professional na professional ang dating. Diba? Okay, ganyan yung gagawin natin, pinaplat. So, gagawin natin level 1, ground floor, at saka yung basement, yung cellar. Ito yung malaking bahagi. Tama nyo? O yan, ha? Yan. Ito yung basement. Yan, basement. Ito yung block plan. So, i-plot ko kung saan naroon yung mga extinguisher, kung nasaan naroon ang exit. Ito kasi yung ground floor. Yung customer na nag-plot sa atin, yung ground floor. Nilagay niya na yung mga extinguisher. I-verify ko lang kung tama yung nakalagay dito doon sa actual field. O. Tapos, ito, nasa basement, ako na magkukumpleto niyan. Ganon din sa level 1. Yan, medyo maaba-iba itong level 1. Yan, laki-laki yan. No? Yan. Ako rin magpaplat yan. Ito ang magiging basis ng evacuation plan. Of course, ang importante sa evacuation plan ay lalagay mo, you are here. Kung saan naroon, kung saan nailalagay o na-post itong evacuation plan. At saka, dapat eksakto na yung mga exit saka yung mga fire extinguisher, lahat ng fire safety equipment. Gagawin natin yun lahat-lahat. Okay? So, ito yun. Sample yan, ha? O, yan, ha? Evacuation plan. Fire extinguisher, exit, blah, 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 blah. Tapos, ito yung kanyang mga legend. Okay? And then, ito yung pinaka-importante. Kung kailan ginawa at kung kailan mag-e-expire. Yan ang importante sa evacuation. Kasi every 5 years nag-e-expire yan, papalitan ulit ng bago. Okay? So, ito yung part 2. Pag natapos ko to, pa-scan again, babalik, padadala ko ulit doon sa gumawa at ipafinalize. Yun ang titingnan natin in the next few days. Iyan, pinaplat ko na isa-isa. Pero kinakailangan bumalik pa rin ako sa field para verify kung ito ay tama. Okay, mukhang mayroong mga kulang na speaker na hindi na ilagay. Alright, so tingnan nyo yan, ginagawa ko. Yan, na-plot ko na siya. Nilalagay ko na yung mga detector like loop 1, detector 15. Okay. So, iyan yun. Ngayon, pupunta naman ako sa basement cellar. Pagkatapos natin puntahan uli yung site, natapos na natin, na-confirm na natin, chinik na natin isa-isa yung mga evacuation plan. Ang ginawa ko, iplinat ko isa-isa, yung mga drawing, tinignan ko kung tama at mga numero ng mga detector na nandoon sa field. Level 1, yung ground floor, saka yung cellar. Hindi isa-isa natin. Confirm kasama evacuation plan at pati yung floor plan na gagawin natin sa fire detection. Medyo naging matrabaho. It takes me around 1 hour there sa site para ma-check ang isa-isa. Pero yung mga detector, hindi ko na tinatanggal kasi may label na kami nilagay. Kaya nasa baba pa lang ako, tinitignan ko na, alam ko na kung ano yung numero ng detector. Gumamit ako ng labeler. O kaya dating, talagang professional. Okay, ngayon gagawin ko,
Pipicturean ko to isa-isa at ipadadala ko ngayon doon sa ating dropsman, no? Tapos ipabalik niya na sa akin ng final na at ipopost na natin doon. Okay, di ba? Ayos ba yun? Eto na, na-finalize na natin lahat. Napaprint na natin at pinikap na natin from office work. Ang alin? Ang ating evacuation diagram at ang ating fire detection and alarm system block plan. Ang galing! Alright, papakita ko sa inyo. Let's zoom in! Alright, so ito yan. So, iyan yung evacuation diagram ng level 1. Ito naman yung basement. At ito naman yung ground floor. Yan ang pinakadahulat. Pub yan. Ito naman yung ating fire alarm system. O, suzoom in natin. Makikita nyo dyan. Medyo may shadow ng konti. Pagpaumanhin. Nilalagay ko yung mga room number at yung mga detector at yung mga speaker. Yan. Okay, ganito dito sa ground floor. At ganun din naman dito sa basement. O, nakatapos na tayo. Diba? Ang galing. Okay. So, eto, pinadala na natin sa customer yung invoice, binayaran na niya, immediately, kinabukasan, binayaran, which is ngayon, and then, bibigay ko na to sa customer, kasama yung PDF file, para kung may future na, pag-uwi niya, nasa kanya na yun. Actually, itong diagram na to, 5 years, every 5 years, nag-expire yung evacuation diagram na yan. May date yan. So, yun lang. Tapos, medyo mahaba nga lang ang process, pero worth it naman. Dahil maganda naman ang kinalalabasan. Ito muli si Elmer Ronquillo. Ako sa Sydney. See you next time. Salamat sa Diyos at laging gagawa ng mabuti.